we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Sunset Prayer meeting, Praise God. Isang mabiyayang takip silim sa atin lahat at maulan na gabi. So, basan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Tayo po ay gaganap ng ating Sunset First Watch Prayer Service. Day 236 na po tayo. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa ating mga tigapanguna sa buhay ng ating Spiritual Director, Bishop Rosep Nasuelo, kasama kay Pastora Glory. Dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media. Kaya naka-Facebook live streaming na po tayo ngayon. Pwede na rin po kayo mag-join doon. May mga kamanggagawa na tayong naka-join na po doon. Salamat at patuloy sa oras na ito. Papasalamat din tayo sa isa nating kamanggagawa na siyang admin natin. Kasabay nitong Facebook live streaming natin. Good for 1 month ang ating posting. Pero napapanatili natin mas matagal dahil gamit na rin po natin ang YouTube, TikTok at Spotify. At sa araw pong ito, July 25 na po, 2026, napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin, Entering the Narrow Gate. Ang tema na sasagutin po ngayon, how can we enter the narrow gate? Tinatawagan na po natin ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos, ang ating pastora sa lugar ng PF Linasin Chapter. Walang iba ko din si Reverend Len Manyala. Next, your turn. no po. Okay lang po, naka-off cam. Nakadito lang po ako eh. Nagsilang. Hindi ako maputol. Isang mabiyayang gabi po sa lahat po ng naka-join sa platform po na ito. Hallelujah. Sa oras pong ito, tayo po ay muling mag-aaral po ng salita ng Diyos. At ang gagamitin pong teksto ng ating Panginoon sa gabi pong ito na pag-aaralan natin, makikita po natin sa Matthew chapter 7, verse 13 hanggang 27. Purihin po yung ating Panginoon. Ganito po yung sinasabi sa kasasalita ng Panginoon. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Verse 15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta na malapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Amen. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy, kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama, ng kasamaan. Verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato.
umulan ng malakas, bumaha at dinayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at dinayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita at tayo po ay pansumandali pong yumuko at tayo po ay manalangin, humingi po tayo ng paggabay ng ating Panginoon. Lord, sa oras po ito, Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon, at patuloy, Ama, kami po ay humihingi patuloy ng tawad sa iyong harapan, sa lahat po ng aming mga kakulangan at pagkakasala sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, nalinisin mo yung puso namin ng sa gayon, O Diyos, maging maayos, nalagyan ng Panginoon ng iyong mga salita, O Diyos, na mapag-aaralan namin sa gabing ito, Panginoon, Lord. I-bless mo, Lord, yung mga salita mo, Ama, na pag-aaralan namin. Gamitin mo lamang po ko, Ama, bilang iyong mensahero, Panginoon. At ikaw ang Diyos, Panginoon, maitanyag, Panginoon, sa gabing ito sa iyong mga salita. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ng baho ang buhay ng bawat isa. Sa'yo namin tinataas po ang lahat. Ano man, Panginoon, yung mga distractions na kaaway sa aming paligid, Panginoon, ay patuloy na kinakansela namin in the name of Jesus. Lord, sa'yo namin tinataas ang kapurihan, Panginoon. Ito po aming dalangin. Gamitin mo lamang po ako, Ama, sa gabing ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, purihin po ang ating Panginoon, no? Sa gabi pong ito. Bago po ang lahat, nais ko pong batiin ng isang mapagpalang gabi yung ating pong spiritual director, kay Bishop Ross, kay Mami Glo, sa ating senior pastor po, kay Pastor Alex, kay Pastor Rabing, amen, kaya sa ating Zambales District Division Head Pastor, kay Pastor Jay, kasama po kanya may bahay, at sa lahat po ng mga pastors, mga kamanggagawa, at mga OFW po sa platform na to, at maging doon sa mga nanonood po sa Facebook Live. Purihin po ating Panginoon. Hallelujah, isang mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. At alam niyo po, yung ating pong topic na inihanda ng ating Panginoon ay Entering the Narrow Gate. Alam niyo po, nakakatuwa itong topic na to. Kasi, itong topic na hindi ko makalimutan, ewan ko po si Pastor Alex kung naaalala niya pa, na one time, nung sila Pastor Rabian nun is mga estudyante pa lang, uso po yung house visitation. Ngayon, syempre mga bata pa lang po kami. Mga bata pa lang kami mga manggagawa. Hindi pa po kami mga pastor noon, mga bata pa lang mga manggagawa. Kasi yung mga first batch po kasi na mga pastor noon, wala po pong PME. Hindi po kami tinatawag na PME. Mga candidate for pastor po ang tawag sa amin noon. So, noong time po na yon, ako po talaga kasi heart ko nasa mission. Heart ko talaga nasa mission. Kaya, nung time na yon, nasa network pa po ako noon, talagang pag oras na nang punta nila Pastor Alex sa mga house visitation, kahit katapos lang po ng klase ko, natuturo din po kasi ako noon sa high school, saka sa elementary. Nabigyan tayo ng pagkakataon na makaranas, na magturo sa eskwelahan. Ngayon, pagtapos na po yung klase doon sa kuan ko at sila Pastor Alex sa lalarga na para sa house visitation, sumasama po ako yan. Mahabol ako, sama ako. One time po, itong topic na to, one time, napunta kami kila Pastor Rabian, ewan ko kung natatandaan niya pa yun. Tamang-tamang pagtapat ng van pa po na luma yun, na hindi po yung sasakyan ngayon, yung van po noon. Tamang-tamang pagtapat po ng van doon sa pintuan nila Pastor Rubian, noon, nagsudyante pa lang siya. Biglang sinabi sa akin ni Pastor Alex na, sabi niya sa akin, ikaw na ang preacher. Ha? Ganun, mapag-surprise po kasi si Pastor Alex eh. Kaya ang naging topic ko po noon, wala na po akong, sabi ko, Lord, anong topic ko, Lord? Yan po yung pinaisip agad sa akin ng Panginoon. Kaya, every time na yung topic na yan, natutuwa ako sa Panginoon kasi, lagi ko pong naaalala yung bagay na yun. Tapos nung nasa Castillejos naman kami, kahit po nung kinanok BM Elisa, nung time na naghayo din po kami doon sa kanila, yan din po yung naging topic ko noon. Entering the Narrow Gate, mabilisang topic. Tapos kahit po nung mahayo kami sa Caste, yung isang kabataan doon, laging curious siya sa topic na yan. Sabi ko, Lord, ano yung topic ko sa kanila? I-topic mo anak, hindi yung gusto nilang i-topic mo, yung tungkol sa Narrow Gate. Kaya purihin po yung ating Panginoon kasi
memorable po sa akin yung topic na Praise yan. God. At salamat po sa Panginoon dahil muli, ituturo ko po siya. At ituturo siya sa mga kapwa pastor, hanggang sa nakakatuwa lang, no? Hanggang sa ibang bansa, maririnig ngayon yung topic na yan. Hallelujah. Kaya nga po, alam niyo po, entering the narrow gate, alam niyo po, kung titingnan po natin doon sa verse 13, it is a command. Hindi po, ang papansinin po natin, hindi po ang ating Panginoon ay hindi siya nakiusap. Amen. Kinumand niya. Sabi niya, pumasok kayo. Sabi niya ganun. Ibig sabihin, ng Panginoon, gusto niya talaga na gawin natin. At alam niyo po, yung pagpasok natin dyan is, dyan po pumapasok yung salvation. Pero tatandaan po natin, yung salvation na tinanggap natin, yes, it is free. Ang salvation po tinanggap natin mula sa Panginoon, libre. Wala tayong ginawa. Nag-prayer of acceptance lang tayo ng buong puso, nanalig tayo sa Panginoon, ligtas na tayo. Pero tatandaan po natin palagi na yung ating yung kaligtasan na ating tinanggap ay hindi po dahil naging mabuti tayo, hindi dahil naging mabait tayo, kundi dahil yun ay kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Sabi niya po yun sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabi doon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Amen. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi yung iba po kasing Kristiyano, pag nakatanggap na, balik na naman sa dating buhay nila. Amen. Tayo po mga Kristiyano, hindi po doon nagtatapos yung ating buhay Kristiyano. Pag tayo tumanggap, first, nandun pa lang tayo sa sa first step pa lang tayo. Amen. Sabi niya, totoo po na wala tayong ginawa para tayo maligtas. Pero meron tayong kailangang gawin para yung kaligtasan na yun ay ating palagi makamtan. Kasi hindi po tayo naniniwala doon sa kasabihan ng mga ibang sekta na OSAS. Ewan ko po kung narinig nyo na po yung word na OSAS. Yung once saved, always saved. Alam niyo po, meron niya akong, before naalala ko nga dati, naalala ko before po noon, nung may inatinan po kaming parang seminar siya, in-invite po kami isang pastor. Aba, hindi ko po alam kung anong pastor po yung speaker. Hindi ko po alam kung anong church niya. Pero ang sabi niya ganun sa pagkakasalita niya, pagkakapaliwanag niya po tungkol sa kaligtasan. Sabi niya, mabiyaya naman ang Diyos. Sabi niya ganun. Kahit na, naligtas ka, okay lang kahit pumatay ka, okay lang kahit magnakaw ka. Ibig sabihin, okay lang kahit gumawa ka lang hindi maganda kasi ligtas ka na. Alam niyo po yung nag-invite sa kanya na yon na pastor, na discern, sabi niya iba na to, sabi niya ganoon. Kaya nung time po na yun, pinatapos lang po niya yung pagsasalita po nung in-invite ng speaker na yon. Ano nangyari po, after po nun, dapat po hanggang hapon yun, kinat niya. Hanggang tanghali lang siya. Sabi kong ganun, Lord, di ba? Sabi ko, ang kaligtasan namin kailangan may gagawin pa rin kami. Kasi yun po yung biblical eh. May wala tayong ginawa para maligtas tayo. Pero may kailangan tayong gawin para tayo ay pag-workout natin yung kaligtasan, hindi po pwedeng naligtas ka, ganun na lang. Kailangan may gagawin tayo kasi nga pumapasok tayo sa makipot na pintuan. Amen. Kaya nga po, how to enter the narrow gate. Totoo po, mahirap pong dumaan sa narrow gate. 'Di ba? Sabi ko nga nung first time po itong i-preach sa pulpit ang hinalimbawa ko po dito ay katulad ng isang pilapil. 'Di ba? Sino po ba dito yung naka-experience na makalakad sa pilapil? Doon po sa lugar po nila Pastor Edith sa Plubao. Pag umuwi po kami doon, takot po kaming umuwi ng gabi. O kaya takisilim na. Kasi po hindi mo na makikita ang pilapil. Pag hindi mo nakita ang pilapil, dalawa lang po pwede mangyari. Kung kabisado mo yung daan, po pwede pa. Pero kung hindi mo kabisado yung daan, sa kanan pupunta doon katulad namin, kumanda ka, kailangan mo ihanda yung flashlight mo. Kasi dalawa lang babagsakan mo. Palayan o kaya kanal. Pag hindi mo iningatan ng paglakad mo sa pilapil. Alam niyo po, unang-una po sa paglakad natin sa Panginoon, alam niyo po katulad ng paglakad natin sa Panginoon, marami po yung mga kanal, marami pong kwan, pero
syempre po, dahil tayo ay nasa Panginoon, kailangan po, meron tayong gagawin. Amen? So, ano po yung unang-unang dapat po natin gawin? Unang-una, we must be guided by the right teaching. Amen? Kailangan po, alam niyo po, yung teaching na yan, nagliparan na po yan sa Facebook. Kaya kung hindi po tayo magiging maingat sa mga narinig, hindi po masama ang makinig. Pero, warning lang po, no? Yung mga pinapakinggan po natin, salain po natin. Amen, kasi yung mga nagsasalita din po kasi ng Word of God, hindi naman po lahat din ang sinasabi nila is mali. Amen, may mga sinasabi din po silang tama. Pero gaya po ng sinabi po sa salita ng Diyos, himayin natin. Tapon natin yung pangit, kunin natin yung maganda. Amen, kasi yun po yung dapat. Pero mas maganda po kung tayo po ay guided ng right teaching. Bakit po guided tayo ng right teaching? Kasi po, sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nakakapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian at sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa mabutuwid na pamumuhay. Siyempre, kailangan yung tamang teaching ang gagamitin mong gabay. Halimbawa, naghahanap ka po ng lugar, kanino ka magtatanong? Halimbawa, naghahanap ng lugar sa Maynila, kanino ka magtatanong? Siyempre, doon sa nakakaalam na pupuntahan mo, wala ka magtanong ka doon sa hindi nakakaalam na pupuntahan mo, di pare-pareho kayo naligaw. Di ba? Alam niyo po, ganun po kasi ngayon ang mga bulang propeta, makita po natin sa verse 15 hanggang 20. I-paraphrase ko na lang po, yung binasa po natin kanina. Sabi doon mag-ingat daw tayo sa mga huwad na propeta. Kasi marami ko na pong ganyan ngayon. Huwad na propeta. Kunwari, meron nga po ako nakita sa Facebook na nasa pulpit siya, yung mukha niya, mukhang kalapate. Pero yung sa likod niya, lobo. Nakita akong ganon. Kaya sabi ganon, tapos nakalagay doon sa post niya, beware of false prophet. Kasi totoo po yun. Kasi po ang mga false prophet, kasi po, si Satanas po kasi, nagpapanggap yan. Hindi naman niya papakita agad sa'yo kung ano yung mali. Kaya maging aware po tayo dun sa mga natin. Kaya kailangan po, ang binabasa po natin yung tamang Biblia. Amen po. Bakit po tamang Biblia? Tandaan po natin ng Katoliko, may Biblia yan. Ang Mormon, may Biblia din po yan. Bakit ko po nasabi? Kasi po, alam niyo po, nung ako po kasi galing po ako sa Catholic school, sa St. William, mula po kinder, hanggang 4th year high school, doon po ako. At doon po mga dre. Minsan nagpunta ako sa library. Meron po, uso pa po library noon Di naman po, kasi wala pa po cellphone noon. Napunta po ako sa library, ng tao doon, yung madre. Ngayon, naghahalungkat ako ng libreng mababasa ko. Ewan ko ba, bakit napunta ako doon sa may parang encyclopedia. Nakalagay po doon sa kanyang gilid, lectionary. Aba, ewan po, anong kukunin ko yan? Nagalit sa akin. Sabi nga gano'n, ba't kukunin mo yan? Sabi nga gano'n sa akin, wala po. Sabi ko, nakirilis lang ako. Balik mo yun doon. Sabi nga gano'n sa akin. So, ibig sabihin, tapos nung ako po ay Kristyano na, dinausin na po ang Bible ngayon. Di syempre, bumabasa ka na ng Bible. Wala naman po akong alam. Ngayon, sinek ni Pastor Jay yung Bible ko. Syempre, di ko pa naman po alam. Bago-bago pa lang po ako na bumibili ng Bible nun. Sabi niya sa akin, na po ako nun, manggagawa pa lang po ako nun. Sabi sa akin ni Pastor Jay nun, siya po yung aming youth pastor nun. Sabi sa Sister Len, sabi niya gano'n, ingat ka sa Bible mo. Sabi niya, bakit Pastor? Bible lang Katoliko yung Bible mo. Gano'n sa akin. Kaya, alam ko po may Bible ang Katoliko. At kahit pa ang Mormon, may Bible sila. Bakit ko po alam? Yung isa pong kapatid ko na nasa Australia, sumali po yun sa Mormon. Yung nagkasakit po, ang anak niya, sumali po yun sa Mormon. At chat ko po yung hipag ko, ang pinag-aaralan nila, tungkol kay Smith. Sabi sa tungkol na kay Smith, yung pinag-aaralan namin. Sabi niya, gano'n. Kaya, kailangan po guide tayo ng tamang teaching para po hindi po tayo naliligaw. Amen? Yan po yung ating unang puntos. Ang pangalawang puntos po natin, we must obey the will of God. Nakikita po natin yan sa verse 21 at saka verse 23. So, alam niyo po, ang gusto po ng Panginoon sa atin is maging mabuti dahil po ang Panginoon natin ay mabuting Diyos. Amen? Kaya dapat po, dahil ang ginikilala po nating Panginoon ay ang ating Panginoong Diyos, dapat po ay
sinusunod natin kung ano po yung kanyang kalooban. Kaya nga po, alam niyo po, kahit po ang ating Panginoong Jesus, amen, ginawa po yan, di ba? Sinunod niya yung kalooban ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya tayo rin po, amen. Alam niyo po kung bakit. Kasi may mga kinagisnan po tayo noong tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon na mali na wala sa Biblia. Ngayon po kailangan ng gawin natin, di ba? Yung kung ano na sa Bible, yun na po ang susundin natin. Amen. Kasi po yun po yung kalooban ng Diyos. Sabi ko nga doon sa mga binabible sabihan namin, sabi ko nga po sa kanila, kung nais nyo pong malaman, nais nyo po ba kakusundin yung kalooban ng Diyos? Siyempre, ang sasagot po nila, opo, amen. Kung gusto, sabi ko po sa kanila, kung nais nyo pong sundin ang kalooban ng Diyos, basahin nyo po yung kalooban ng Panginoon, matatagpuan nyo po yun sa Bible. Doon po lahat ng kalooban ng Diyos makikita. Amen. Alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, kung hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa pamahiin, ay kapatid ko, wag mo nang sundin yun kasi utos lang ng tao yun. Sabi nga sa Bible, sa Matthew, ang utos daw ng tao, ginagawang utos ng Diyos. Kaya, hindi po kalooban ng Panginoon na sundin natin yung utos ng tao. Ang kalooban po ng Panginoon ay usundin natin kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Kasi po tayo po ay nasa Bible na po tayo. Amen. Biblical na po ang ating dapat na sinusunod kasi si Jesus po ang ating sinusunod. Amen. Kaya nga pag binabasa po natin ang Bible, yung laman nito, sabi nga ay makikita po natin yung magandang plano ng Panginoon para sa atin at makikita rin natin doon kung paano natin mararanasan yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya sundin po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, kaya alam niyo po, hindi naman totoo, hindi lahat ng nakasulat sa Bible madaling sundin. Pero kapag ikaw ay sinasamahan ng presensya ng Panginoon, amen, kahit ayaw mo sundin, sabi ko po sa inyo, kahit ayaw mo sundin ang kalooban ng Diyos, hindi ka mapapayapa pag hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Amen. Kaya kahit gaano kahirap sundin ang kalooban ng Diyos, pag nasa presensya ka ng Panginoon, pag yun ang sinabi ng Diyos sa'yo, hindi ka mapapanatag. Naranasan na po yan yung ating butihing pastora, si Pastora Bian, madalas po yan. Amen. Kahit na dahil sa kanyang naging kapitana po siya noon, may panahon na talagang pagpupunta po yan ng mga meetings, sinitestimony niya lagi sa church na ginagamit siya ng Panginoon para ang mga hindi pa nananampalataya makakilala sa Panginoon. At kapag hindi niya po ginagawa, pagka yung natataranasan siya, hindi niya alam gagawin niya, sabi niya, ay, gawin mo na lang. Kasi pag hindi mo ginawa yan, hindi ka rin mapapayapa. Amen? Ganun po ang mangyayari kapag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos. Wala kang katahimikan. Kaya ang maganda nun, gawin mo na lang kung ano ang kalooban ng Diyos para mapayapa ka. Kasi yun po yung kalooban ng ating Panginoon. Totoo po, mahirap kasi maraming kapagdadaanan, pero better pa rin po na gawin natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. At pangatlo, how to enter the narrow gate? We must, yung pangatlo po ay, hallelujah, we must have the right foundation of faith. Ayan. Sabi po doon, di ba, meron pong word doon sa ating binasa po kanina sa verse 24 po, na may paparaphrase ko na lang din po. At di ko na po babasahin yung buong teksto, yung buong verse na to. Yung sinabi po doon is, ang halimbawa po niya, yung isang nagtayo ng bahay sa buhanginan at yung isang nagtayo ng bahay sa bato. Diba? Alam niyo po, totoo naman po yun eh. Kasi kapag po ang isang building, itinayo mo po yan sa isang maling pundasyon, asahan mo, pag dumating ang malalakas na matitinding mga pagsubok, ang mga matitinding mga disaster, kaya lindol, ganun, madaling bumigay. Natatandaan niyo po yung nangyari noong na lindol na nagpawasak sa isang mall. Di ko na lang po matandaan kung anong yun, di ba? Meron pa pong naipit na babae doon na naputulan ng paa para lang makaligtas yung buhay niya. Kung naalala niyo po yung lindol na nangyari noon. Bakit nasasabing gano'n? Bakit gano'n ang nangyari doon sa kwan na yun, doon sa building na yun? Kasi po, ang investigation nila, yung building daw po na yun is pang 2-story building lang. Ang masakit ginawa nilang 3-story. So, ibig sabihin, yung foundation ng building na yun ay hindi akma doon sa kanyang
doon sa kanyang doon sa kanyang dapat na kargahin, kaya bumigay. Alam niyo po, ganun din po tayo. Pag hindi po tama yung pundasyon natin, pag may mga pagsubok, may mga problema, bibigay. Kaya nga, alam niyo po, yung mga problemang sinasabi dito, yung halimbawa po diyan, yung tungkol po doon sa mga lindol, sa mga baha, 'di ba? Pansinin niyo po, yung mga kaya nga nauso po siya yung flood control, 'di ba? Pansinin niyo po yung sa flood control, 'di ba? Kaya na issue 'yan eh. Kasi may mga flood control na wala sa ayos yung pagka-construct. Bakit? Kasi hindi mga quality yung kanilang mga ginamit na materials, mga substandard. Kaya na-issue yung flood control na yan. Ganun din po sa buhay po natin. Pag hindi po maayos yung foundation ng ating pananampalataya, makikita yan. Babagsak at babagsak. Pero naniniwala po ako, mga kapatid ko sa Panginoon, na tayo po sa Ubasan Prayer Free Church ay matatatag na po ang pananampalataya natin. Amen. Duman man tayo sa proseso ay nararanasan pa rin natin yung katagumpay mula sa Panginoon dahil nasa right foundation po tayo. Ang foundation po ng ating pananampalataya ay makikita po natin sa Biblia, doon po nakasandig yung ating pananampalataya. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 18, verse 10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan. Kanlungan na matuwid mula sa kapahamakan. Ibig sabihin po, ang ating Panginoon ang matibay nating buog. Amen. At hindi tayo matitinag kahit anong mangyari dahil nasa tamang pundasyon po yung ating pananampalataya. Kaya nga po doon, 'di ba? Doon sa kantang Still, 'di ba? Sabi po doon sa lyrics niya, 'di ba? Hide me now under your wings, sabi ganon. Cover me within your mighty hand, sabi ganon. Kasi nga yung kamay ng Panginoon, yun lagi nasa buhay natin. Basta nasa right foundation po yung ating pananampalataya. At sabi po sa harapan sa salita ng Panginoon, walang nagtiwala sa Diyos na kanyang binibigo. Amen. Kaya po bilang pong pagwawakas, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, alam niyo po, yung sa paglakad po sa makipagpintuan na yan, pagsasabihin na Kristiyano ka, alam niyo po, ito po yung madaling pong sabihin na Kristiyano. Amen. Maraming tao nagkiklaim na Kristiyano. Madaling sabihin na Kristiyano. Kristiyano ako. Pero ang mahirap po ay yung ipamuhay, yung pagiging Kristiyano. Kaya nga po doon sa makikipagpintuan, 'di ba, binibigyan tayo ng gabay ng Lord kasi lalo na po sa panahon natin ngayon, marami na po nangyayari. Kahit sa buhay natin, marami tayong mga unexpected situation na nangyayari na hindi natin kontrolado. Pero tandaan po natin palagi na ang Panginoon lagi nandiyan po para sa atin. Basta lumakad lamang tayo sa makipagpintuan, sabi nga sa kanta, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Makakasama po natin ang Panginoon kung tayo ay lalakad sa makipagpintuan. Huwag po natin pipiliin yung malapad na daan. Naku po, sabi doon, napapahamak daw tayo. Amen. Alam niyo po, yan ang yan ang nasa libutan ngayon. Kalimutan na po natin yon. Ano po bang kasabay sa libutan ngayon? Majority wins. Sabi niya, kung saan yung marami, yun ang panalo. Pero sa mata ng Panginoon, hindi po ganon. Amen? Sa mata ng Panginoon, ang katagumpayan ay nasa sa Kanya lang pag siya lamang ang kasama mo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Amen, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na itinuro mo po sa amin sa gabing ito. Tunay, Panginoon, sa paglakad po namin bilang Kristiyano, Panginoon, lumalakad kami sa makipagpintuan. Lord, gaya, Panginoon, Lord God, nang nandito kami sa Pilipinas, Panginoon, natawag kaming Pilipino, kaya dapat namin sundin ang mga batas ng Pilipinas. Gayon din, Panginoon, sa pagiging Kristiyano. Lord, we are claiming that we are Christian, we are claiming na anak mo kami, kaya dapat po, Lord, pumapasok din kami sa makipagpintuan. Lord, tunay, mahirap po. Pero alam namin, kung nandyan ka, Panginoon, ang desire namin, Lord, ang desire po namin, Panginoon, mapagtagumpayan po namin yung paglakad namin sa makipagpintuan. Kaya alam po namin, Lord, hindi mo kami iwan, hindi mo pababayaan. Dahil, Lord, sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, ang mga nagtitiwala sa iyo ay hindi mo kailanman binibigo. Kaya nga, Lord, we are desiring, Panginoon, na yung paglakad po namin sa makipagpintuan na to, Panginoon, is hanggang sa dulo ng aming hininga, lumalakad po kami sa makipagpintuan because there is a reward sa dulo nito. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na nagbigay sa amin ng kalakasan at gabay. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Papuri po sa Panginoon.
Praise God, praise God. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Len Manyalak. Hallelujah. Anak ni Reverend Edith Gutierrez. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, marami sa atin gusto natin makarating sa lugar na gusto natin puntahan. Pero ayaw naman gumamit ng Google Map or ng Waze. Kaya ang tagal makarating, naliligaw. Maraming ligaw na mananampalataya ngayon. Bakit? Kasi ayaw nilang pumasok doon sa itinuturong daan ng ating Panginoong Hesus. Dahil makitid ito, makipot ito. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tinuruan tayo ngayon ng salita ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa narrow or wide gate. Tinuturuan din tayo ng mga propeta. May dalawang uri ng propeta na nabasa rin natin kanina o narinig sa pagbasa ng salita ng Diyos. Okay, meron din totoo at hindi totoong disipulo, true and false disciples. At meron din naman tinatawag na pundasyon sa batuhan o sa buhanginan. Mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ng ito ay nagtuturo ng isang katotohanan. Ano yon? Ang pagpasok sa narrow gate ay nangangailangan ng tamang pananampalataya na nakikita sa tamang pamumuhay. Kaya nga sinagot ng ating preacher ngayon, how can we enter the narrow gate? Paano nga ba tayo makakapasok doon? Dapat guided tayo ng tamang katuruan. Okay? Why? Bakit kailangan tama? Marami nagsasabi sila ang tunay na daan, ang tamang daan, ang dating daan. Pero mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsasabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Anong daan ang dadaanan natin ngayon? Mismo na ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi. Marami nagsasabi, umanib kayo sa amin, kayo maliligtas. Pero mismo si Jesus, ang ating Panginoong Hesus ang nagtuturo sa atin. Okay. Oo, maaaring hindi komportable, okay, yung ating dadaanan dahil makipot. Pero huwag ka mag-alala. Hindi yan nahantong sa kapahamakan. Bakit? Kaya nga, pinapaiwas tayo sa mga false prophet. Tama po ba? Beware of false prophet. Sabi ng ating preacher. Yan yung unang point niya eh. Diba? Marami sa huling panahon ngayon ay talagang mukhang tupa pero nagdadamit ng tupa pero ano pala, meron palang hindi magandang intensyon. Okay? Hindi sila madali makilala. Kasi mukha silang religyoso eh. Mukha namang mabait. Marunong magsalita tungkol sa Diyos. Ngayon, magiging basehan natin? Okay, tignan natin yung pamumuhay. Kaya ano bang klaseng pamumuhay meron siya? Ano ba ang inuuna niya? Ano ba priority niya? Talaga ba ipinamumuhay niya ang salita ng Diyos? Kahit si Satan, nag-disguise din siya ng katulad ng angel of light. Sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Hindi lahat na nagsasabi sila ay may Diyos o sila ay sa Diyos ay tunay na mula sa Diyos. Tandaan po natin yan. Mga kapatid ko sa Panginoon, huwag tayong palilin lang. False teachers look harmless. Amen? Okay? Walang sasabihin sa iyo kundi yung gusto mo lang marinig. Amen? Yung alam niya na hindi ka masasaktan. Amen? Not to us. Sa atin, sa basang ito, sasabihin ng masakit sa iyo para magbago ka, matuto ka. Amen? At tunay kang lumapit at maglingkod sa harapan ng Diyos. Kundi ka masasaktan sa salita ng Diyos, ibig sabihin na hindi mo ito napapahalagahan. Tama po. Pangalawa, dinidiin sa atin, true teaching produces godly fruit. Nagbubunga yan ng makadiyos na bunga. Sabi nga, a tree is known by its fruit. Hindi mamumunga. Anong mga hinalimbawa sa atin doon sa text na binasa natin? Ano sabi? Yung puno ng, anong verse ba yun? Balikan natin, binasa natin kanina. Hindi maaaring, sabi sa verse 18, hindi maaaring mamunga o mabuting bunga, sabi sa 17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. 18, hindi maaaring mamunga ng masama ang 18,
puno at hindi maaari mamunga na mabuti ang masamang puno. 19. Ang bawat puno ay punong hindi mabuti ay ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Okay? Tignan niyo mga kapatid ko sa Panginoon. Nais ipabatid ng Diyos sa atin ngayon. May basihan tayo. Una, tingnan natin yung mga tigapagayag ng salita ng Diyos. Baka maya gusto lang ang gusto lang nilang ipahayag ay yung gusto mo marinig. Hindi yung gustong sabihin ng Diyos sa iyo. Ingat tayo doon. O kaya naman, walang bunga. Hindi maka-Diyos ang bunga. Okay? Anong ibig sabihin nun? May tamang doktrina pero pinapalabo nila. Amen? Ang pamumuhay nila walang kabanalan. Okay? Ang tunay na nagmamahal, kapatid, tandaan niyo po ito, itinatama niya ang mali. Hindi niya kinukonsinti yung mali. Di ba? Ang magulang na hindi pinapalo ang anak, kinukonsinti niya lang yung anak niya. Doon sa mali niyang ginagawa. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Diyan natin malalaman. Okay? Yung unang puntos ng ating preacher. Okay? Gusto mo nga pumasok, pero hindi ka naman guided ng tamang katuruan. At yung pwede pa natin idagdag doon, test every teaching by God's Word. Katulad ng mga tiga Berean Christian. Pagkatapos mangaral ni Apostol Pablo, anong ginagawa nila? Inaaral nila yung tinuturo ni Apostol Pablo. Apostol Pablo na yun, ha? Okay? Tinitingnan talaga nila kung talagang ito yung nakasulat sa banal na kasulatan. Oh, tama po ba? Ganun din dapat tayo. Hindi porket narinig mo, bisyak yung nagsalita. Tama yan. Okay? Hindi tayo sasang-ayon sa ganun. Kung bisyak, tignan natin kung biblical. Totoo ba? Biblical ba na ang isang organisasyon na walang pera ay hindi tunay na organisasyon? Hirap isipin. No? Hindi siya biblical. Hindi nga tayo pinagdadala kung ano man kung tayo ahayo Amen. Dahil along the way, po-provide ng Diyos sa lahat Tama po ba? Ang hirap humayo kaya bit-bit mo aparador mo. Tama po ba? Mas mahirap kapag marami ng pera ang isang organisasyon, baka hindi na maka-Diyos yung gagawin niyan. Okay? Tandaan po natin to. Hindi sapat na sikat ang preacher. Tandaan niyo po yan. Laging may invitasyon. Hindi sapat din marami siyang followers. Tama po ba? Marami nagla-like sa teaching niya. Ang tanong ay, tinuturo ba niya ang Biblia ng tama? Yun ang magiging basihan natin. Okay? Kung ang doktor mismo nga nagkamali ng diagnose, alam mo, ibibigay niyang klaseng gamot, mali din. Tama po ba? Ganun din sa ating spiritual na katuruan. Kung mali ang spiritual teaching, definitely, mali rin ang direksyon ng buhay ng tinuturuan. Ngayon, ang sabi ng Biblia, malaki pananagutan nung nagturo. Tama po ba? Okay, hindi naman yung naligaw At tatanungin ni Lord kundi yung nagpaligaw sa kanila. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Nakabatay ba ang ating paniniwala sa Biblia? O sa sinasabi lang, kasi mataas na yan Kailangan suriin natin ang bawat turo ayon sa salita ng Diyos. Pangalawa ay diniin sa atin, we must obey the will of God. Kalooban ba ni Lord ang ginagawa natin ngayon? Okay. Ask yourself right now. Kung kalooban ng Diyos ito, ba't hindi natin magawang mauna? Gusto ba ni God? Nabibigyan ba natin ng kaluguran si God sa ginagawa natin sa bukal liwayway at takip silim na pananalangin sa ubasan na kung saan tayo dinala ng Diyos? Take a prayer of faith. Amen. Ito yung ubasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Na dito niya tayo gagamitin, dito magmamanifest ang kanyang kapangyarihan kung tayo talaga susunod sa kanyang kalooban. Okay? Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Babala po yun. Hindi lang ordinaryo, mabigat na babala yun ng ating Panginoong Jesus. Kasi maraming tao
nagsisimba, nagmi-ministeryo, nangangaral. Iba nga nakakagawa pa ng Biblia. Ng Biblia, nakakagawa pa ng himala eh. Tama po ba? Ngunit ano sabi ng ating Panginoong Yesus? I never knew you. Hindi ko kayo nakikilala. Ouch! Ang sakit naman. Duruin mo. Akala mo kilala ka ng Diyos, pero kasi ang ginagawa mo ay hindi yung kanyang gusto. Kaya sinabi niya, hindi kanya kilala. Okay? Salvation is more than verbal profession. Marami nagpa-profess, ligtas na ako, pastor. Linggo-linggo ako nagsisimba eh. Nag-iikapo ako, tumutulong ako sa aking kapwa. Hindi pa ba ako maliligtas? Lalang sasabihin ko, yabang mo. Hallelujah. Hindi sapat na sabihin, Lord, Lord. Kailangan ng tunay na pagsunod. Yan ang kailangan ng Diyos sa atin. Sumusunod ba talaga tayo? Religious activity is not enough. Pwede ka maging magaling ng mga awit sa simbahan, o usher, o pastor, or worker, o missionary. Ngunit kung walang tunay na, lagi natin sinasabi, relasyon sa ating Panginoong Yesus, walang kabuluhan ng lahat. Kailangan nandun ka lagi sa presensya ni Lord. Do you want intimate relationship with God? Lumagi ka sa kanyang presensya. Kaso, masyado ka nang abala sa maraming bagay. Amen. Abala sa trabaho, abala sa pamilya. Okay? Kaya ano nangyayari? Nauna ba natin si Kristo? Okay? Nauna ba natin ang ating Panginoong Yesus? Obedience proves genuine faith. Tandaan niyo po yan. Okay? Ang ating pagsunod, yan ay patunay na meron tayong genuine na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ito ng pagsunod. Hindi tayo naliligtas dahil obedience, marunong tayong sumunod. Tandaan niyo po yan, ha? Sumusunod tayo dahil tayo ay iniligtas na. Iba yung sumusunod dahil gusto niyang maligtas. Tayo, nakasusunod tayo dahil tayo ay iniligtas na. Ulit-ulit ko na po sinasabi yan. Pero kapatid, marami pa rin mga tao ngayon. Hindi nila alam ba't sila naglilingkod sa Diyos. Marahil baka sabihin nila, kasi gusto ko maligtas eh. Mali. Okay? Tulad yan ng isang empleyado, lagi nagsasabi, boss, loyal ako sa iyo. Pero hindi naman sumusunod sa utos ng boss niya. Ano halaga ng kanyang salita? Na loyal daw siya sa boss niya. Ganun din tayo sa ating Panginoon. Kung tatawag ka rin lang ng Panginoon, Panginoon, siguraduhin mo, nabibigyan mo siya ng kaluguran. Amen? Paano ba natin napiplease si God? Without faith, we cannot please God. Tama po ba? Hebrew 11:6. Manalig ka. Sumunod ka. Katanungin natin ang ating sarili ngayon. Ako ba'y Kristiyano? Ako ba'y mananampalataya sa salita lamang? Nakikita ba sa aking pagsunod ang pagiging Kristiyano ko o pagiging mananampalataya ko? Okay. At ang panghuli sinabi ng preacher natin, we must have the right foundation of faith. Tamang pundasyon. Yun yung huling ilustrasyon ng ating Panginoong Yesus. Yung dalawang bahay, parehong maganda, parehong sabay na itinayo. Pero dumating ang bagyo, nagkaroon ng pagkakaiba yung bahay na parehong itinayo. Yung bahay na walang pundasyon, bumagsak. Yung bahay na may pundasyon, nanatiling nakatayo. Meron yung binigyan ng kahulugan. Ano yun? Sa mga taong nakinig ng salita ng Diyos at sumunod sa salitang ito, tinawag silang matalinong tao. Wise builder. Why? Hindi lang sila pumayag na mapakinggan nila ang salita ng Diyos, ginawa nila ito. They practice it. Okay. Kaya kahit dumating ang bagyo, hindi sila matitinag. May pundasyon eh. Pero yung mangmang, ano nangyari? Sila yung mga taong nakinig lang ng salita ng Diyos. Pero hindi naman nila
ipinamuhay. Hindi nila sinunod. Eh, nung dumating ang bagyo sa buhay nila, nagtatanong, bakit? Nangyari sa akin ito? Bumabagsak ako. Hindi mo kasi naipamuhay ang narinig mo. Amen? Wala kang tamang pundasyon. Yan yung pinagkaibahan. Amen? Yung isa sumunod, yung isa hindi. Ano nangyari? At the end, alam na natin kung sino ang talunan, kung sino ang lugi. Maraming Kristiyano, aminin natin to, magaling silang makinig, pero hindi sila doer. Hindi talaga sila sumusunod. Kaya tandaan natin, sabi ng preacher natin, only Christ or Christ alone is our sure foundation. Wala nang iba pa. Kaya pag dumating mga mabibigat na pagsubok, problema, sakit, persecution, name it, kahit kamatayan, kapatid, ang tunay na pundasyon lamang ang mananatili. And that is our Lord Jesus Christ. Amen? Praise God. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.